Praise the Lord. Now today, if you have your Bible, please open it with me in the book of Genesis chapter 26, verse 1 hangtod sa 3, and Genesis chapter 26, verse 12 hangtod sa 22. Genesis chapter 26, verse 1 hangtod sa 3, unya ambak na inta sa verse 12 hangtod sa verse 22. So if you found it, say amen. Makita na? Amen. Okay. The Bible says, now there was famine. This was like the famine that happened during Abraham's life. So Isaac went to the town of Gerar to King Abimelech of the Palestine. The Lord spoke to Isaac and said, don't go down to Egypt. Live in the land that I have commanded you to live in. Stay in this land, and I will be with you. I will bless you. I will give you and your family all this land. I will do what I promised to Abraham, your father. Verse 12. Ambak na sa verse 12. The same chapter. Isaac planted in that place, and that year he gathered a great harvest. The Lord blessed him very much. Isaac became rich. He gathered more and more wealth until he became very rich man. He had many flocks and herds of animals. He also had many slaves. All the Palestinians were jealous of him. Verse 15. So they destroyed all the wells that Isaac's father Abraham and his servant had dug many years before. They filled them with sand. Abimelech said to Isaac, leave our country. You have become much more powerful than we are. Verse 17. So Isaac left the place and camped near the little river of Gerar. He stayed there and lived. So long before this time, Abraham had dug many wells. After he died, the Palestinians filled the wells with sand. So Isaac went back and dug another wells again. He gave them the same names his father had given them. Isaac's servant also dug a well near the little river and found fresh water. But the men who herded sheep in the valley of Gerar argued with Isaac's servant. They said, this water is ours. Isaac named that well Esek. He gave it the name because it was the place where they have argued with him. Verse 21. Then Isaac's servant dug another well. But there was an argue over this well too. So Isaac named that well Sitnah. Verse 22. Isaac moved from there and dug another well. No one came to argue about this well. So Isaac named it Rehoboth. He said, now the Lord has found a place for us. We will grow and be successful in this place. God bless the reading of His Word. Now, I want to share to you the message, Isaac fruitfulness in the midst of crisis. Mo nga itong tema karon. Isaac fruitfulness in the midst of crisis. Sa Bisaya pa, kung ato ning Bisayon sa lain nga pinulungan o lain nga hubad sa Binisaya, ang pag-uswag ni Isaac sa panahon sa kalisdanan. Hallelujah! Kinsay ni agig kalisdanan karon? Taas ang kamot. Naay kalisdanan. Naay drought, naay famine. Taas ang kamot. Grabe biliban ako. Uban wag yun drought, way kalisdanan. Mauwaw lang yun siguro. Pero this is the reality of our life. Tungkol kayo ng Biblia nga ang tao puno yun sa problema. Na mga crisis sa ato ang kinabuhi. Nga atong naagian, adlaw-adlaw, siniman na, binulan, no? Ang adlaw-adlaw, murag ginagmay ra, pero kanang binulan, murag dagko na ang mga crisis. Nga pagkapakita mo sa ato ang kinabuhi, mga kalisdanan. Pero bisan pa mga kaigsunan, base sa atong tupiko karon, nga ang kinabuhi ni Isaac, bisan sa mga kalisdanan, nahimo siyang magmauswagon. Amen! Kinsay gustong magmauswagon panahon sa kalisdanan. So today, morning atong mensahe karon. Now, crisis means a time of intense difficulties, trouble, and danger. This is the meaning of crisis. Nga ang crisis daw, mga kaigsunan, sa Bisaya pa, grabe nga kalisod. Tingali karon ani mo kalisod, lisod-lisod lang na, di pa yun na grabe. Dili parehas sa naagian ni Isaac, nga ang iyang naagian, grabe nga kalisdanan. Grabe nga pagbati, grabe nga kasakit ang iyang naagian. Grabe nga kasamok ang iyang naagian. Grabe nga kahadlok ang iyang naagian. Tanang grabe.
Kanang imong sitwasyon, ingna mo katapad, kanang imong sitwasyon, grabe na ba na? Sa ingon niya, mura-mura, simi pa lang. No? Pero si Isaac, kining iyang sitwasyon, grabe. It is an intense difficulties. Grabe nga crisis ang nagian ni Isaac. But don't you know, mga kaigsunan, that this chapter, this is one of the very interesting story in the Bible. That it has a full of lesson. Kini nga chapter, interesting kay nga chapter, kay daghan kay kag makatunan ani nga chapter, nga atong ma-apply para sa atong kaugalingon. Kinsa man ni si Isaac? Si Isaac ang anak ni Abraham ug ni Sarah. Si Isaac mao ni itong giingon sa Ginoo nga, Abraham, ihalad ang imong anak nga isa ka buok. So gihalad ni Abraham pero wa madayon, kitistingan lang diay siya. Mao ni si Isaac, ang iyang anak, si Isaac, anak ni Abraham. Mao ni atong story karon. And Isaac is a descendant of the promise of God to Abraham. Si Isaac, descendant siya, manununod siya sa promisa nga gihatag sa Dios kang Abraham. Nakahinumdum mo nga si Abraham, giingnan sa Ginoo, panalanginan ta ka, Abraham, og ang imong kaliwat. Kung magiskot og kaliwat, apil ang iyang anak nga panalanginan sa Ginoo. Mauni si Isaac, apil siya sa panalangin nga gihisgutan sa Ginoo. But take note, here is the real story that Isaac facing crisis in his life. Giingnan si Isaac, apil ka sa promisa nga panalanginan ka sa Ginoo. Pero naa ang istorya karon nga si Isaac dili panalangin ang iyang giatubang, kung dili problema ang iyang giatubang. Ingna imong katapad, unsa man ang imong giatubang karon? Panalangin o problema? Kung problema, ingna siya, parehas mong Isaac. Isaac, dili panalangin ang iyang naatubang, kung dili problema. That's why in verse 1, ingon siya sa verse 1, now there was famine. This was like the famine that happened during Abraham's life. Si Abraham naman po siya problema nga naatubang. Pero pag abot sa iyang anak, na po'y problema nga lahi ang iyang anak, na ay famine nga naatubang si Isaac. Now, here is the situation that Isaac experienced, and apparently contradicting to the promise given to Abraham. Instead of the land of abundance, it is the land of famine. So, hindi ta kasabot mga kaigsuunan. Kasi si Isaac, nagakontradict ang promisa sa Ginoo o ang iyang realidad. Usay makaduda. Kamuha ba mo magduda? Panalangin ang gihisgutan sa Biblia, pero problema ang imong giatubang. Si Isaac mauni, gipromisahan siya nga panalanginan siya sa Ginoo, pero in the reality, in verse 1, nagakontradict ang situation, kay ang iyang giatubang dili abundansya kung dili kakulang, shortage. Now, usay makaingon ta sa Ginoo, nag-alagad man ko sa imo ha Ginoo, pitful man ko Lord, pero nganong inani man ang akong sitwasyon Lord? Di ba Lord, matinud-anon ko, nagampo ko sa imo ha, nagtuman ko sa mga imong mga pulong, nagbarog ko, naggunit ko sa imong mga saad. Pero nganong ingunani man Lord, daghan kog balatian, daghan kog problema, problema sa pamilya, problema sa bana, problema sa asawa, problema sa trabaho, problema sa pagkaon, problema sa utang, tanang problema Lord, naa sa ako ah. Sana all na ning kinabuhi Lord. Sino na nata usahay? Tanan na ana sa ato ah. Murag tanaw na to sa atong kaugalingon, kita ray gidaog-daog sa ato ang kinabuhi. Pagkapangutan na ta, asa naman ang imong promisa Ginoo? This is the reality that Isaac facing. The Lord promised him to bless, but ang iyang giatubang kagutom, famine. Famine means extreme scarcity. Grabe nga kanihit. Nihit ang income, nihit ang sulod, dagkog bayronon, gamay ang musulod, dagkog expenses, nihit ang income. No, ano ba? Shortage kanunay. Muna usay, di ta ka patukod og balay, di ta ka plano og insakto, di ta pa ka-eskwela sa atong mga anak.
di ta kalaag-laag, di ta kasuroy-suroy, kay shortage permanente. Oh. Dili lang nga kana, shortage ang pangbayad, usay shortage kulang pagyutas paghigugma. Oh. Kulang pagyutas pagtagad. Naay mga shortage ka nakapangitabo sa atong kaugalingon. Tama ba? Kinsay na ay naka-experience aning shortage tasang kamot. Pastor, short yun lagi kay pastor. Hangtod karon short mo na nag-short pa na lang yun ko. Kay short mong yun. That is part, mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Naay mga crisis, naay mga shortage. And this famine is part of our experience in our life. And because of this, sometimes we made our own solution. Usahay loyo sa mga shortages, mga problema nga atong giagian. Naghimo tag kaugalingon nato nga solusyon. Tama ba? Bantayi ra gud kana kay problema. Naakay kanang gitawag nato og kanang imong adrenaline gani paspas kay nga unta masulba dayon. Di na ni maugmaan, dapat masulba dayon. Ala gani, di ba nakay usahay nana? Makadesisyon dayon ka, kay gusto nimo nga sulbaron dayon. And that is part of our life. Pero today, matudluan ta ani nga mensahe mga kaigsuonan. Kining kinabuhi ni Isaac. And this is what Isaac first reaction in this situation. He decided to go first to the king of Palestine, Abimelech. In verse 1, ang unang gihimo ni Isaac, kung imong tanawon, pag-abot sa problema, ang una niyang nahunahunaan, ang hari sa Palestine. Ingna imong katapad, kung naa kay problema, kinsay una nimong nahunahunaan? Si Isaac sa niyang naa siya'y problema, ang una-una niyang nahinomduman, muadto siya sa hari sa Palestine. Hindi mo usahay, it's sad to say, usahay ta, Kristohanon ta, pero kung moabot ang atong problema, usahay, ang atong mahunahunaan dayon, oy, akong mama, akong igsuon, among kumpanya. Adto ra ita dito. Mauni si Isaac pag-abot sa iyang problema, wa siya laing naunahunaan ang hari sa Palestine. Pero it's sad to say, wa siya mauki dito. Wa masulbad iyang problema. Tungod kay wa masulbad ang iyang problema, mga kaigsunan, in verse 2, ingon dito, he decided to go to the land of Egypt. Mamaning una niyang solusyon. Nga moadto siya sa hari, nakaadto siya. Pag-abot niya sa hari, wa mamasulbad ang iyang problema. So nanguna-huna alam po siya, nga moadto na lang ko sa yuta sa Ehipto. Ingnan mo katapad, ingon anak baka usahay? Aminin mo, that is part of our reality. Inuod na siya nga nakapangitabo sa atong kinabuhi. Usahay tungod sa mga problema. Ang atong una-huna gani, pag dili ka Christ-minded, mausap ang dagan sa imong una-huna. Madala ka sa imong problema. Madala ka sa imong gibati niya, maghimo kag kaugalingon nimong solusyon. Tanaw nimo makasolusyon, tanawa si Isaac. Nasulbad ba iyang problema? Wala. Kapoy-kapoy rin siya adto sa hari. May nalang gani. Kaya wa siya gipaadto sa Ehipto. Now, this was Isaac's reaction during his crisis. Mauni ang gihimo ni Isaac panahon sa iyahang crisis. Inay mo katapad, morning atong himuon. Sundugo na to ni. Anda mo. Ang anda mo kaway-kaway siyang kamot. Una-una niyang gihimo, mga kaigsunan, he learned to communicate and listen to God. Ang unang gihimo ni Isaac, kay wa masulbad sa unang niyang gihimo. Sa unang niyang pagpaningkamot, sa iyang kaugalingong pagpaningkamot, wa mangyud masulbad. Ingon ani ba tama kaigsuunan? Kaya wa na mangyud masulbad ni. Naunsa na mangyud ni. Sa Ginoo na lang gyud tamo adto. Ana tagani usahay. Nang maning reality na to. Pag mahurot na nga tong abilidad, sa Ginoo na ta. No, gihurot lang nimo kapoy-kapoy ang imong kaugalingon. Sa Ginoo na dayon ta. This was an experience of Isaac. Itudluan lang ta mga kaigsuunan. Una yang gihimo, pag-abot sa crisis, no, nakahibaw siya nga makikistorya og maminaw sa Ginoo. That's why ingon siya in verse 26, chapter 2. Oh. The Lord spoke to Isaac and said, "Don't go down to Egypt.
live in that land that I have commanded you. Sa Isaac, tungod sa iyang problema, nga wa masulbad, nakahibaw ra gyud siya, kakadugayan, kinahanglan, makikistorya na lang gyud ko sa Ginoo, og maminaw ko sa Ginoo. Abi nimo, importante kayo mga kaigsunan nga naatay panahon nga makikistorya sa Ginoo. Dili mo lambo ang relasyon kung walay communication. Tistingi ang magtiayon. Ayaw pa istoryaha, isa ka bulan. Oh, di ba mausab ang dagan sa relasyon, ana? Labi na nga asawa dito na mo istorya sa iyahang kumpare, mabali na dito sa iyang kumpare, mawa na da sa imuha. Wa ba mo istorya kani? Ang communication naga-preserve sa maayong relasyon. Unang-unang gihimo na Isaac, kag-istorya sa Ginoo. Kunya, andam siyang maminaw sa sulti sa Ginoo. Kasi usahay mga kaigsunan, pag naatay mga problema, we forget to listen to God. Tanawa sa Isaac, una-una niyang gihimo, nakalimot siya pagtawag o pagpaminaw sa Ginoo. Adto na siya dito sa hari. Wa man siya sa hari, sa tabangin dito. Kasi usahay mga kaigsunan, let's take time to communicate and listen to God. Ayaw kabisi sa pagpangita og solusyon, sa nagkabisi na ta sa pagpangita og solusyon, nakalimot ta sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Busa kung nakakay problema, nakas crisis, tinguhaa nga mapaminawan nimo ang tingog sa Ginoo. Usahay magutungod sa daghan nato mga problema, makalimot ta sa Ginoo. Madata sa itong emotion ba? Masulsulan ta sa itong una-una nga, murag imposible na nga masulba di mo adto si kuan dito na ka. Makalimot tag paminaw sa Ginoo nga ang Ginoo naa siya'y nindot nga instruction alang kanato. Ayaw lang sige istorya, paminaw pod sa Ginoo. Ini mo katapad, ayaw lang sige paningkamot. Paminaw pod sa Ginoo. How many of us today nga naa kay panahon nga maminaw sa Ginoo? Bitas tong kamot be. Ang laki panahon ng minaw sa Ginoo. Pag mata ni mo sa buntag, unsa ra ba? Diretso ra ba ilis na yun? Ampo. Oh. Kala pag ampo, ikaw may nagsulti, ana. Ikaw may nagsigig istorya, Lord, tagay ko, Lord, Lord. Pero wa kay panahon nga, Lord, tagaan ta kag pipila ka minuto, Lord. Istoryahin na ko, Lord. Sa akong imo, Lord, kapoy, nakay ko sa akong kinabuhi, Lord. Oy, kasurindiro na kay ko, Lord. Lord, sultihi ko, Lord. Ana gani? Nindot kayo ba? You are communicating to God and you are listening to God. And this is what happened to Isaac. And the Lord responded to Isaac and he said, don't go down to Egypt. Kagwapo kayo, no? Na-response ang Ginoo. Kung andam ka maminaw. Kalabi to, mag-istoryahanay mo sa imuhang bana. Kunya, ikaw na sige istorya. Di ba kung mo istorya imong bana, di ka kapaminaw sa iyang istorya. Ano man kayo, nagsige man kag istorya. Oh. Di mo maklaro kay isige makag-istorya mo nang we need to take time to listen kasi communication is exchanging of information. Ang pag-communicate, nagbaylo mo og idea. Nagsumbong ka sa imong problema, paminawa pod unsay sulti sa Ginoo sa imong problema. Ayaw na sige hatag og Lord mo na problema ro mo nito. Ang kadaghan ba di problema nito ana ni? Unsa may akong unahog sulbad ani? Di man maminaw ni. Sige na magistorya. Panahon nga magampo ka, paghatag og panahon nga Lord sultihi ko, Lord, unsay akong himuon. Ingnan mo katapat, paghatag og panahon sa pagpaminaw sa Ginoo. So today, no, paano gihimaw ni Isaac? And the Lord responded to Isaac, don't go down to Egypt. The Lord forbidden Isaac. Kasi mga naman ito kayang plano. Kay wa masulba din sa Palestine nga hari, awadto na ko dito sa Egypt. Pero nakakistorya ang Ginoo sa iya. Ayaw lakaw. Kasi usay natay mga yuna-huna nga atong mga plano nga maayo pero dili di ay tama. Kasi dili tanang maayo nga imong gihuna-huna tama. Agree mo dili? Dili tanang maayo nga imong gihuna-huna tama. Oh. Pastor, maayo man ning maghigugmaanay. Maayo man na pero ibutang sa tama kay basig di na maayo ang gihugma. Nanitag-iya ng imong gihigugma, di na tama. Tama. Dili tanang maayo. Tama. That's why we need the guidance of God and we need to listen sa iyang tingog. Alang ka na to. So starting today, no? Usba ang lifestyle sa imong kinabuhi, sa imong pag-ampo. Paghatag og panahon nga maminaw ka sa Ginoo. Amen. Ikaduha nga gihimo
ni Isaac. He learned to trust God. Nakakaton siya nga musalig sa Ginoo. Abi nimo, sayon ra kayo isalig kung way kalisdanan. Pero naa na kas kalisdanan, murag lisod ang pagsalig. Hallelujah. Now in Genesis chapter 2 verse 20, the Bible says, the Lord spoke to Isaac and said, don't go down to Egypt. Live in the land that I commanded you to live in. Stay in the land, and I will be with you. This is the Lord's spoken. So Isaac, giingnan siya sa Ginoo. Ayaw adto og Egypt. Adto ka puyo sa yuta nga akong itudlo sa imuha. Oh, say daghan man tagi una-una nga nindot pero ingon ang ayaw dito ka sa akong itudlo sa imuha unya, puyo ka didto. Oh, stay in the land. Now, gibadlong siya nga di siya moadto sa Ehipto. But take note, Isaac never complained and questioned God. Kay baw na si Isaac mga kaigsuunan, nga kanang lugara, gutom kaayo, famine good, na drought. Dapat muhawa siya diya, mangita sa dito. Kaya wala kay kaunon ang iyang mga hayop. Pati sila, pati iyahang mga sulungon, wala kay kaunon sila. So kinahanglan nga muhawa sila diyang lugara. Pero kayo na siya Ginoo, pabilin ka diya, kay panalanginan ta ka. Si Isaac, gitistingan sa Ginoo ang iyang pagtuo. No? Kasi kung kita pa to, nga nang magpabilin man ta dinhi nga, kuan man ka nang drought man kagutom man dinhi. Kung maghimo ta dinig project, why mahitabo? Kung mamaligya ta, why mamalit? Kay why income ang mga tao dinhi? Ala gani. But he learned to trust God. Gitistingan sa Ginoo kasi in the other hand, si Abraham gitistingan sa Ginoo nga ihalad ang iyang anak. Si Isaac naman po gitistingan sa Ginoo. This is the first test of Isaac. Wala bang matistingi si Isaac? Lami ba yan kinabuhi ni Isaac? Hayahay ba yan siya? Hamak mo sa pagluta sa iyaha, nagpakumbira si Abraham. Inana ka dato. Pero gitistingan yun si Isaac. Gipaabot ang kagutom para matistingan ng iyang pagtuo kung makatuman ba siya sa Ginoo panahon sa kalisdanan. Kay dali ang pagtuman kung naka sa kasayon. Pero kung naka sa kalisdanan, lisod ang pagtuman. Oh, kanang mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Testing naman na kung makatuman pa bagyapon ta. So ay natin mga balatian, natin mga kalisdanan, simba-simba, mawarom niya po magsakit. Kapalo, kitistingan na ikas Ginoo. Unsang imong pagtuo sa Ginoo, mama ni sa Isaac. Kitistingan man niya sa Ginoo. Kita testing, gagmay rin testing sa atua. Nawa rang midyas, di na mo simba. Mag-away na. Asa na ito ko ba? Gabi, iba bito, kagilang ganda. Alit naman nimba. Mga na itong simba-simba. Kagamay nga testing. Midyas ra. Tama? Isaac was tested. Gingnan sa Ginoo, pabilin ka. Bisag na drought. Nagpabilin ba sa Isaac? Nagpabilin. Because he learned to obey and trust God sa iyahang kinabuhi. Na mga difficult situations sa atong kinabuhi, mga kaigsoon nga testingan sa Ginoo. He want to test us if we can obey even in our difficult situation. Ingnan mo katapad, makatuman pabagyapon ka? Bisan naas kalisod? Oh? Makaampo pabagyapon ka? Bisan naas kalisod? Part man sa atong mga testing sa atong kinabuhi. Mga lisod ni mga kaigsunan. Hallelujah. Ikatulo. Nabaw ako yung verse pero ambakan na lang ito. He learned to be diligent. Nakakaton si Isaac nga mahimong kugihan. Kakugi, diligent, kakugi. Kugihan. Inayam katapad, kugihan ba ka? Yes, kugihan, matulog. Ako yawa, kugihan, matulog. Kugi yapon. Di na mao, kugihan ba maning kamot? Dili matulog, kugihan ba ka? Oh, mukaon, kugihan. Isaac learned to be diligent. Si Isaac, mga kaigsuunan, nakakaton siya nga mahimong kugihan. Hallelujah. That's why in Genesis chapter 26, verse 12 and 14, the Bible says, Isaac planted in that place.
kanang lugara nga naay kagutom, kanang lugara nga naay shortage, kanang lugara nga drought, famine. Nganong naay famine? Kay drought. Walay ulan ba? Nangliki ang mga yuta. Pero kanang lugara nga naay drought, nga naay famine, ingon ang Biblia, Isaac planted fields in that place. Si Isaac nananom. Kuyaw kaayo si Isaac, no? Nananom siya. Kanang lugar nga giingnan na ay famine, na ay drought, na ay pandemic, pero kugihan yapon si Isaac. Hallelujah. And that year, he gathered a great harvest. Naka-harvest siya og daghan. Grabe, great harvest. The Lord blessed him very much. Isaac became rich. Dato maayo si Abraham. He gathered more and more wealth until he became very rich man. Grabe. Tungod sa iyang pananom, na dato siyang maayo. Verse 14. He had many flocks and herds of animals. He also had many slaves. Daghan na siyang mga hayop, daghan na siyang mga kanang mga sulugoon. All the Palestinians were jealous of him. Tanan nga mga Palestinian nga silingan niya nanilos na sa iya ka. Pwede ang tao nga mo asinso, daghang manilos. Oh. Si Isaac, he learned to be diligent. Nananom si Isaac. Kaybaw na si Isaac mga kaigsunan nga ang yuta nga iyang gitamnan na ay drought. Kaybaw na si Isaac nga ang yuta nga iyang gitamnan dili maayo kay nang liki na. Pero nagpabilin nga makugihon si Isaac. Wala siya mihunong sa pagtanom. Wala gamitan ni Isaac ang crisis para mohunong sa kakugi. Hallelujah. Now, kining drought mga kaigsunan usahay, mo'y hinungdan. Kining ato mga situation nga mga drought, mo'y hinungdan nga mohunong ta sa atuang pagkakugihan. Ay, pandemic manggod karon. Wa gyud tay mahimo ani, may pa magpuyo na lang sa ta. Ana gani. Imbes nga naay crisis, si Isaac wa siya magpadala sa iyang sitwasyon. Usahay manggod kita madata sa atong sitwasyon. Unang makalimot ta sa pagkakugi. Sa Isaac mga kaigsunan, bisan kay baw siya nga naay drought, naay pandemic, but still he is the legend. Nananom siya sa iyang pagtanom, gipanalanginan siya sa Ginoo. Kanang imong kakugi, maunay agian sa panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Bishop, nagwali man siya panalangin, pero bisag unsaon og panalangin sa Ginoo sa imo, kung tapulan ka, di yung ka panalanginan sa Ginoo. Tama? Ina imuhang katapad, pagkakugihan yun ni mo, mauni. Si Isaac, kasi usahay kung gamito nato ang ato ang crisis, ang ato mga sitwasyon, may nga, maulagin niyon, wa manggo ko graduate, mo nang di angayan mag lihok-lihok, mo nang di angayan maning kamot, wa man, mauro man niya tumaabot good. No? Amin ni mo, dili ka mahimong fruitful sa imong kinabuhi. Di gyud ka magmauswagon, ana. Abi nimo, walay lisod sa tao nga kugihan. Walay kulang sa tao nga kugihan. Wa man ang si Isaac mga kaigsunan, ang tanan wa mananom, pero siya ray nananom. Oray nga na Biblia, siya ra po'y nadato, og tungod kay siya ray nadato, nanilos ang iyang silingan. Og nananom po ito yung silingan siguro, o dato po siguro to. Pero kay wa man, drought man, tugtog sa tani. Lisod man, murag wa man kayo'y kuan ron, di lang sa tamulihok, oy. Sayang-sayang lang ta sa atong hago. Alang ani natay usay, nana nga huna-huna. Pero kana di ay nga panghuna-huna, makapapubure day na. Si Isaac, kasi mauning mindset ni Isaac mga kaigsunan sa iyang kaugalingon. Wa siya magpadala sa iyang sitwasyon. Wala nga ng verse, Proverbs chapter 13, verse 4. Kung tapulan ang usa ka tao, bisan unsa pay iyang panganduyon, dili kayon niya maangkon. Iyaw nga bersikulo. Apan kung kugihan siya, maangkon niya ang labaw pa sa iyang gipangandoy. Nay duha ka tawo nga gisgutan dinhi. Unang tao, ang tao nga tapulan. Ikaduha nga gisutan, ang tao nga kugihan. Ingnem katapad, asa man ka? Sa tapulan o sa kugihan? Ingon ang Biblia nga ang tao nga tapulan,
Dili gyud niya maangkon ang bisan unsa nga iyang gipangandoy. Tama na lang ka sa kanta nga nagaingon, doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita magkantuina. Doon lang, sa damgo na lang, kahikatulgon di ay. Nga naman, tapulan di ay. Tingnan yung katapat, ayaw, sige, damgo. Pagkugi, kaya man ang Biblia, ang taong kugihan, mas labaw pa ang iyang maangkon kaysa iyang gipangandoy. Hallelujah. Be diligent. Bisag pandemic, maningkamot. Oh. Ay, pandemic, mangkukarong pastor. Oy, matay mahimo. Oy, dili na lang siguro ta pastor. Maningkamot, oy. Ay, maulaw, manggul ko nga magmakita nila. Oy, nga naningkamot. Ay, sa imong pagpaningkamot mo, asinso ka. Mauni si Isaac. Si Isaac, bisan sa mga kalistanan, naningkamot. Lisod ka. O sige, mamaligya. Sabi, mamaligya ni mo. Ay lang, pangilad. Oh. Himuha, namatay kamot, namatay tiin, namatay baba. Pwede man na to. Be diligent. O nang himo ni Isaac. Another verse. Proverbs chapter 10, verse 4. The Bible says, ang pagkatapulan, makapakabus sa tao. Other term, ang pagkatapulan, makapapobre sa tao. Isa'y gustong pobre nga kinabuhi. Wala yun, no? Isa'y gustong muasinso, magmauswagon nga kinabuhi. Ang inungdan daw sa kapobrihon, ang pagkatapulan. Inay mo katapad, mapobre, basta tapulan. Sunod niya, apan, ang pagkakugihan, makapaadunahan. Kaniya kagwapo nga verse, no? Ang pagkakugihan, makapasinso, makapadato. Oh. Ya, unsa man atong himuon karon? Kadungog na magitaan eh. Di man gyud ni istorya. Pulong mo ginis Ginoo. Nya usahay basol na to Ginoo, Lord. Wa gyud ka magpanalangin sa kuha, Lord ba? Ingon ka, Lord, nagpromisa ka nga panalanginan ko nimo. Dapat pwede mo claim sa Isaac, anak naman, second generation siya sa promise ni Abraham. Siya dapat ang mangutana nga, Lord, ingon ka, padatuon ko nimo. Pero nganong problema man eh. Wa man ko'y makaon. Wala di ay, the blessing of God as pronounced to us. Ang imong pag-asinso, naa di ay sa imong kakugi. Si Isaac, asa man siya na panalanginan? Sa dihang nananom siya. Tanaw ninyo, makaharvest ba siya kung naasay gitanom? Ingon lang, next sentence, and he gathered a harvest. Si Isaac, mga kaigsunan, nakaangkon siya og dako nga harvest. Naa ba siya yung na-harvest kung naasay gitanom? Wala eh. Pero kay naasay gitanom, naasay gihimo, nagkugi siya. Munang naasay na harvest. Ingnan na pa rin katapat, pag may itinanim, may aanihin. Gusto ratag ani, way tanom-tanom. Maunay huna-huna sa tapulan. No? Abi nimo ang kapobrihon, mindset man na dili man yang atong lawas ang tapulan. Namatay kamo, namatay baba, no. Kasi kung padaganon ka, padulaon ka basketball, apte kusgan man kay ka. Pero kung papaningkamoton ka para manginabuhi, luya man kay ka. Dili ang imong lawas ang naidiferensya, ang imong huna-huna. Ang mindset sa kapobrihon, tanggalon sa huna-huna. Ngunit imong huna-huna. Lord Jesus, akong tanggalon ang mindset sa pagkatapulan. In Jesus' name. Amen. Kugihan na ang huna-huna, gitanggal na nato na. Ayaw na sigig damgo. Kaya kung magdamgo ka, may sa panaginip na lang, dito na lang matuman. Ikaapat, mga kaigsunan, the last one. He learned to be humble and peacemaker. Yung walang verse 14 and 15 nga itong ibasa. All the Philistines were jealous of him. So they would destroy all the wells that Isaac, father, Abraham, and his servant had dug many years before. They filled them with sand. Yung pang verse nga itong ibasa, kay nadato naman si Isaac, no? Ano nadato si Abraham? Dili lang siya nananom. Nagkalot po siya tubigan para itubig sa mga tanom.
That's why he dug well. Ang importante ang tubigan dito sa ilang panahon. Irrigation ba? Si Isaac, naghimo siya og well para pang irrigated sa iyang gipang tanom. Imposible man na motubo ang tanom nga way ulan-ulan nga may tubig. Posible man na. Mabito nga tama, sumpay man nga sa story nga nananom siya unya nagkalot siya og atabay. Sa pagkalot og atabay ni Isaac, ang mga Palestinian nga mga tapulan muadto dito. Nya mayngon nga, oy, amuaning tubigan, pahawa ka dinhi. Si Isaac kay peacemaker man, wa gyud siya musukol. Ning hawa na lang po si Isaac. Paghawa ni Isaac, nagkalot na po sila. Basahan na lang ninyo na. Sumpay na nga verse. Nagkalot na po siya og atabay para pagpatubig. Niadto na po dito. Giilog na po. Amuan eh. Dili na imuha din ha. Di pa ka taga diri. Ipapuyo lang ka. Si Isaac, balhin na po siya. Wa gyud siya muundang og kalot. Siguro kung kita pa to, maura mo yapon, kalot-kalot, ilugon, may pagmuundang, magpuyo, may pagbatuog. Ginansyado, pagkagmuta. Pero sa Isaac, wa siya ma-discourage, oy. Bisag kapila, giilog. Nagpabilin siya. Nga nagpaubos o nagpabilin nga malinawon. That's why Isaac bear, envy, and strife, and hatred with humbleness and a peacemaker. Don't revenge. Let God handle the situation. Kung naa may mga sitwasyon sa imong kingalingon nga, kung asinso na ta, siyempre nananuman ta, nagkugi man ta, asinso magyuta. Gamay pa lang gani nga asinso, daghanang mo istorya sa imuha. Kagamay pa lang, di na magpahulam. Alam nga, pahulam mo ni mga kapital, mana. Na may istorya sa ato ba, no? Nga, kuhan, dili maayo ba? Ayaw na ayaw react. Si Isaac, was siya mo react. Naghilo-hilo ba? Balhin lang siya. Kalot na po siya. Kalot na po mo dira. Pagkalot, giilog na po. Balhin na po siya dito. Kalot na po. Sa diyang nakakalot siya nga wa na mailog. Ingon siya, iyang ginganlan ang lugar og Rehoboth. Ginganlan niya word nga Rehoboth. Nga naman, wa na samok. A place of peace ba? Wa na samok. Muna ingon siya sa last verse, in verse 22. Now the Lord has found a place for us. We will grow and be successful in this place. Kadugayan, gikapoy na ang samukan og samok-samok, wa na magsamok-samok. Nung nindot kayo nga, sa imong pagka-peacemaker, grabe siya ro, wa na sila gikapoy ka ng sige daot sa imuha. Kapuyon naman ang kadugayan. Muundang naman gina. Para kasi niundang naman ang Palestinian, mga Palestine. Hangtod nga nakakat-on na siya sa lugar nga maayo. Dingon siya, mao na gyud ni, dinhin ako panalanginan sa Dios. And the Lord made Isaac very rich. Today, I want you to learn this message today. The life of Isaac must be an example in our life. Nga ang kinabuhi ni Isaac, dapat mahimong example alang kanato. Manidugtang tanan. Kini nga mensahe, nagtuo ko nga naay gipadayag ang Dios. Maybe today, naay mga tao din nga, Lord, nagyog ko sa crisis. No, sa nag-isa ganina, kay bawo ko nakas problema, nakas sa difficulties, extreme difficulties, droughtness sa imong kinabuhi, naka. But sultihan ta ka, kini nga message sa kapadasig ka nato, nga pwede kang magmauswagon, bisan sa panahon sa imong kalisdanan. Learn how Isaac did in his situation. Sunduga lang ang gihimo ni Isaac. Isaac learned to listen to God. Naminaw lang si Isaac sa Ginoo. He learned to trust God. He learned to be diligent. And he learned to be humble and be peacemaker. God is faithful unto us. Kung nahimo sa Dios kang Abraham, nga gipanalanginan si Abraham. Kung nahimo sa Dios ang pagpanalangin kang Isaac, luyo sa iyang mga problema, kaya po nang himuon sa Dios sa imuhang kinabuhi karon. Amen. Gusto ba ka magmauswagon bisan naa sa mga crisis? I want you to raise your hands today. Gusto na ko i-raise na ang imong hands today. Let's worship God. Hallelujah. Come on, just open your mouth and let's worship God first. Oh, Jesus. Hallelujah. We glorify your holy name. Hallelujah. First thing to do na to karon mga kaigsunan. Naka sa crisis.
First, I want you to communicate to God. Gusto na ko nga makikistorya ka sa Ginoo. Isulti sa Ginoo ang tanan nimong crisis karon. Kanang imong giagian, isulti sa Ginoo. And then after you have spoken that, Lord, muna akong gibati, muna akong sitwasyon, Lord. At kayo, na ako sa crisis, Lord. Pag humani mo istorya, speak to God, Lord, sultihi ko, andam ko nga maminaw. Ingna ang Ginoo, Lord, humani mo istorya ba sa imuhang crisis? Ingna na po si Lord, Lord, istoryahi ko, Lord, unsa akong himuon. Amen. Hallelujah. Alright? As our music theme, wali na sa song, let's sing that song. Basta ikaw ang akong gisaligan. Come on. Naihimuon lang Dios sa imong kinabuhi karon. Muuli ka dinhi nga ang imong kinabuhi may kauswagan bisan luyo sa mga crisis sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ikaw ang among gisaligan sa tanan mo nga. Come on, let's worship God first. Ato sang i-worship ang Ginoo. Ayaw lang sa isulti, let's worship the Lord. Ikaw ang among gikinahanglan. Kay ikaw ang among Dios nga gamhanan. Yes, hallelujah. Ikaw ang among saligan. Oh, hallelujah! Sa tanan mo nga suliran, ikaw nagatabang. Ikaw ang among gikinahanglan. Kay ikaw ang among Diyos nga gamhanan. Tanang gikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkanindot yes, hallelujah! Sa ngalan mo, Kristo, manay kahando ko, kabalakan. Bisan wala doon ang problema. Basta ikaw, Ginoo anak. Alright, as our POW team will lead us a song, I want you to communicate to God. Gusto ko nga makikistorya ka sa Ginoo. Isulti sa Ginoo ang imuhang crisis karon. Pag humani mo sulti sa imong crisis, tell God, Lord, speak to me. Speak to me, Lord Jesus. Come on, just start now. Come on, speak to God. Isulti ang imong crisis. Ang imong pagkinahanglan. Ang imong problema. Bisan wala doon ang problema. Yes, hallelujah. Tanang ikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkanindot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo, tuhan ay kahalo ko, kabalakan. Bisan wala to ang problema. Basta ikaw, Ginoo anak. Oh, let's sing that song. Ikaw ang akong gisaligan. Ikaw ang akong
just tell God, Lord, speak to me. Tulungan ko, Lord. Andam ko maminaw. Sa tanan na mong kasuliran, ikaw nakatabang. Ikaw ang among ginahanglan. Kay ikaw ang among Diyos, kagamhanan. On, let's sing the song. Pagkanito Oh, Rabaya Sekaya. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Kanang ikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkanindot ka mo dahil sa ngalan mo, Kristo. Wanay kahalo ko, kapalakan. Bisan wala to ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anak. Basta Ikaw, Ginoo, Come on, let's worship God. Just open your mouth. Worship God in the Spirit. Oh, hallelujah. Lalagon ka, O Diyos. Oh, Rabababaya Sek. Oh, just open your mouth. Worship God in the Spirit. Oh, oh, hallelujah. Glory, glory. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Before I will pray, gusto na akong gunitan ni may mga duha kadalunggan. Gusto ako mag-ampong, gunitin mong duha kadalunggan. Ina Lord, sukad karon, andam ko, maminaw, kanimo. Gunitin na po ni mong huna-huna. Lord, sukad karon, andam ko nga mosalig bisan sa kalisdanan. Imong kamot, tanawa. Lord Jesus, sukad karon, mahimo kong kugihan bisan sa mga crisis. Gunitin mong kasing-kasing na pod. Lord Jesus, sukad karon, andam ko nga magpaubos og mahimong peacemaker. In Jesus' name. Amen. Raise your hands abna ako mag-aampo. Nagapasalamat kami kanimo Lord Jesus nini nga mensahe karon. Salamat Lord God nga imo kaming gitudluan pinaagi Lord Jesus sa kinabuhi ni Isaac. And so day Lord God, bisan Lord sa panahon sa mga crisis nga among atubangon. Kabalo mi handle Lord God tungod kay ang imo mga pulong nagatudlo, nagagiya ka namo Lord God kung unsa ang among buhaton panahon sa mga iyon ani nga mga sitwasyon. Naman mi Lord sa panahon ng mga ani nga mga sitwasyon Lord God. Tabangi kami Lord God. I'm being the pastor of this church Lord. I am declaring blessing upon blessing to come to every family in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Panalangin ni Lord ang buhat sa among mga kamot. Himoa Lord God nga mahimo kang sentro sa matag kinabuhi, sentro sa patag pamilya Lord God. Tabo ni Lord sa imong hamili nga dugo. Paminawa Lord ang among mga pag-ampo in Jesus name. Amen. Okay, matapalakpakan si Jesus. Dalaygon ng Diyos sa walay katapusan.